Mga mahal na kapatid, tayo po ay papasalamat sa Diyos muli niyang ipinahintulot na tayo ay magkatipon upang siya'y patuloy nating papurihan at gayon din tanggapin ang kanyang mga aral. Maraming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ang nagpapahayag ng malaking pag-ibig at pagmamalasakit sa Iglesia. Ang iba hindi nagkasya na salitain, banggitin ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagmamalasakit sa iglesia. Ang iba'y nakikita natin na ginagamit pa ang social media para lang maipakita sa ibang mga tao ang sinasabi nilang pagmamalasakit at pag-ibig sa iglesia. Sa panig natin, mga kapatid, na nagkakatipon sa pagkakataong ito, pinatunayan natin ang ating pag-ibig at pagmamalasakit sa Iglesia sa pamamagitan ng paninindigan sa panig po ng katotohanan. Hindi tayo pumayag, hindi tayo sumama sa mga gumagawa ng masama, hindi tayo pumayag na makisama doon sa lumalabag sa mga aral na ating tinanggap para lamang makamtan ang kanilang kapritsyo para lang sa pansarili nilang pakinabang. Sukdulang masira ang aral, ang doktrina, makinabang lang ang kanilang mga sarili. Subalit kung babasahin natin ang nakasulat sa unang Juan sa 3:18, ay nakasulat po ang ganito: Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Sa makatuwid ang sinasabing pag-ibig at pagmamalasakit sa iglesia, ito po ay dapat mapatunayan ng gawa. Ano po ang hinihingi ng Diyos sa mga nagsasabing mahal nila ang iglesia? Ibig sabihin ay concerned sila sa iglesia. Pakinggan natin ang 6:18 dito po sa aklat ng Efeso. Ganito ang pahayag. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ano po ang hinihingi ng Diyos sa mga nagsasabing may malasakit at pag-ibig sa iglesia? Sabi po sa talatang ating binasa, patuloy na ipanalangin ninyo ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kapag ka sinabing ipanalangin, natural, gagawin yun. May gagawin tayo. Ipananalangin natin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ano po ang dapat nating ipanalangin sa Diyos? Lalong-lalo na para sa iglesia at para sa mga hinirang ng Diyos. Lalo na ngayon. 14:33 sa unang Korinto. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Alam naman natin na dahil po sa ginagawang paglabag
sa mga aral ng Diyos, sa doktrina, at ang pasimuno ay ang mga nangunguna pa man din sa iglesia. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Masasabi nating ang iglesia ay nawala sa kaayusan. Ang sabi po sa talatang ating binasa, ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan. Siya ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya mahalaga na sa ating mga pananalangin ay nababanggit natin, kasama nating pinihiling sa Diyos na alalahanin ng iglesia, makapanumbalik sa paglilingkod na may kaayusan at may karapatan. Na ang iglesia ay maging maayos na. Bakit po dapat na ipanalangin ang pagiging maayos ng iglesia, pati na rin ang pamumuhay ng mga kaanib? Anong dahilan? Ano po ba ang kalagayan ng iglesia na karapat-dapat na kalagayan ng iglesia bago iharap sa ating Panginoong Hesukristo? 5:27 ng Efeso. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ano po ang dapat na maging kalagayan ng iglesia, mga kapatid, bago ito maiharap sa ating Panginoong Hesukristo? Ang kailangan po ay ang iglesia walang kapintasan, walang dungis o kulubot. Nasa uring banal, nasa uring walang kapintasan. Hindi lamang ang iglesia, kundi maging ang buhay at pamumuhay ng individual na mga kapatid. Paano po maihaharap sa Panginoong Kristo ang iglesia na banal at walang kapintasan? Pakinggan natin ang sagot dito naman sa unang Tesalonika 5:23. Ganito po ang ating mababasa na pahayag. 5:23. Naway lubusan niya kayong pabanalin na siyang nagbigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po mayaharap sa ating Panginoong Hesukristo ang iglesia na banal at walang kapintasan? Dapat po ay ang mga kaanib ay maging banal ang kanilang pamumuhay. Maging malinis ang kanilang pamumuhay. Hanggang kailan? Hanggang sa makarating na o hanggang sa pagparito na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung pagbabagong buhay. Nais naming ipaalaala sa inyo, mga kapatid, na itong nangyari sa atin ay hindi po ito dahilan para tayo ay lumabag na sa mga aral ng Diyos. Hindi po. Lalo nating patunayan, higit sa lahat sa ating Panginoon Diyos at doon sa mga nanggipit sa atin, na hindi tayo lalabag sa aral. Hindi tayo ang gumawa ng masama.
o gumawa ng paglabag sa mga aral ng Diyos, sa mga doktrina ng Diyos. Hindi. Kailangan patunayan natin hanggang sa araw na ng paghukom na namalagi tayo sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Paano kaya makapananatiling walang kapintasan ang mga kaanib hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Paano natin magagawa yun? Pakinggan ninyo ang unang Tesalonica 5:1-6. Ganito po ang pakayag. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan kayo'y manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip, di tulad ng iba. Paano po makapananatiling walang kapintasan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo? Ang sabi po ng mga apostol, kailangan na niyang kayo'y gising. Sa ibang salin, wag nga tayong mga tulog, ang sabi, gaya ng iba, kundi mangagpuyat at mangagpigil. Pagka sinabing wag mga tulog, ang katumbas nun gising. Mga kapatid, paano magiging gising? At mananatiling gayon ang mga kapatid hanggang sa araw ng pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Unang Korinto 15:34, ganito po ang pahayag. Gumising kayo ng ayon sa katwiran upang huwag mangagkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusin sa kahihiyan. Mga kapatid, paano magiging gising at mananatiling gayon ang mga kapatid hanggang sa pagparito na ng ating Panginoong Hesukristo? Saan sila dapat nagising? Gising dapat sila sa katwiran. Alin ang katwiran, mga kapatid? Ang katwiran ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya, huwag nating lalabagin ang alinman sa aral na ating tinanggap. Pagka sinabing gising tayo sa katwiran ay hindi tayo dapat na masumpungan na gumagawa ng kasalanan. Ang kasalanan, gaya po ng alam natin sapagkat naituro na sa atin, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan o sa mga salita ng Diyos. Kaya, para tayo ay makarating sa uri na gising sa katwiran at nananatiling gayon, kailangan laging nasa pagsunod. Bakit po mahalaga? Na ang mga kaanib ay laging gising sa katwiran. Laging nasa pagsunod sa tama. Pakinggan ninyo ang aking babasahin, mga kapatid, dito sa unang Pedro sa 5:8-9. Ganito po ang mababasa natin na pahayag ng Biblia.
Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya ay labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Gaano kaalaga na ang mga kapatid, ang mga lingkod ng Diyos, tayo ay palaging gising sa katwiran. Palaging nasa pagsunod, nasa pagtalima, palagi. Sapagkat ang dyablo, batay po sa ating binasa, ay hindi tumitigil sa paghahanap ng kanyang masisila. Tuloy-tuloy yan, mga kapatid. Walang tigil ang dyablo. Naghahanap ng kanyang madadaya. Kaya, mahalaga na yung isang kapatid nagpapahayag ng pagmamalasakit, ng pag-ibig sa iglesia, mahalaga na yung sinasabi niyang yun, pinatutunayan ng kanyang mga gawa. Na yung kanyang ginagawa ay ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Ano po ang tagubilin para tayo ay huwag madaya ng dyablo? Ang sabi, labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya. Paano natin siya lalabanan na matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya kung nananatili tayo sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos? Paano po yung mga ang paniniwala hindi, marami naman nang gumagawa Marami naman nang lumalaban. Kaya, ganun na rin kami. Yung iba nga sinasabi ay uso na eh. Hmm. Ang gayon ay hindi ipinakikipaglaban ng kanyang pananampalataya sa Diablo. Kung mahalaga, mga kapatid, na ang mga kaanib ay gising sa katwiran, nasa pagsunod, nasa pagtalima sa mga tunay na aral, ay lalong mahalaga na dapat na ang unang-unang nagpapahalaga at sumusunod sa katwiran, di yung nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sino-sino ba ang mga yan na pinagkatiwalaan na mangaral ng mga salita ng Diyos sa iglesia? Yan ang mga ministro, mga manggagawa. Ano ang dapat na ipanalangin ng mga kapatid para sa mga pinagkatiwalaang mangaral ng mga salita ng Diyos? Basahin naman natin ang pahayag dito sa Efeso sa 6:20. Ganito po ang nakatala. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayoy natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang nagsasalita dyan ay si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo. Katumbas nun may karapatan siya galing sa Diyos na ang kanyang tungkulin na ipahayag ang mga salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Anong tagubilin niya sa mga kapatid? Ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Mga kapatid, ano kaya ang ibig sabihin ni Apostol Pablo doon? Nang sabihan niya ang mga kaadib sa iglesia, ipanalangin niyo kami.
upang ang mabuting balitang ito ay maipahayag ko ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ikalawang Timoteo, sa 2 ang talata po ay 15 naman. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sa ibang salin, ang sabi doon, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat na ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ibig sabihin, pag nagturo, tama, tunay, walang dagdag, walang bawas. Kung ano yung kalooban ng Diyos, eksakto, yun ang ituturo niya. Eh hindi po eh. Yung iba, iba na itinuro. Yung iba, nagturo nga ng salita ng Diyos, pilipit naman ang aplikasyon. Hindi naman tama ang aplikasyon, ang suhestyon, ang implementasyon. Eh hindi ho gayon. Ang tunay na ministro, ang tunay na manggagawa, ang tunay na tagapangaral ng salita ng Diyos, kung ano lang yung aral, yun ang kanyang ipapahayag. Hindi para bigyang karangalan, hindi para bigyan ng kasiyahan ng kanyang sarili, hindi po. Sukdulan pilipitin niya ang kahulugan ng salita ng Diyos. Makamtan lang niya yung kanyang masamang hangarin. Hindi o. Ano po ang naguudyok sa tunay na ministro? Sa pangangaral niya ng tunay na aral. Kung ano lang yung kalooban ng Diyos. Anong naguudyok sa kanya para ito'y gawin niya? Pakinggan natin ang 2:16 dito sa Pilipos. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan, pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ano po ang nag-uudyok? Sa isang tunay na ministro, manggagawa, na nangangaral ng mga salita ng Diyos, nangangaral ng katotohanan at pawang katotohanan lamang upang ang kanyang pinangaralan, higit sa lahat, makarating sa kaligtasan. Para masabi ng nangaral na yung kanyang pagpapagal at hirap alang-alang sa mga kapatid ay hindi nawalan ng kabuluhan. Malayong malayo yung nakikita natin ngayon, mga tagapanguna pa man din, ginagamit ang pulpito, ginagamit ang pagsamba, ginagamit ang mga kapatid para lang ano, sa kabanalan, para ang mga kapatid maakit, maakay sa daan ng kaligtasan. Hindi. Ang iglesia ay patuloy na sinasalaula ng mga taong walang takot sa Diyos. Isipin ninyo, sukdo lang gamitin ang mga pagsamba, gamitin ang iglesia para sa sariling pakinabang.
Mga kapatid, hindi tayo tutulad sa kanila. Ang tunay na ministro, ang tunay na mga ngaral, ipahahayag niya ang mga salita ng Diyos, kay may magalit o kaya ay hindi magustuhan ang kanyang pangangaral sapagkat nagsalita ng totoo, nagsalita ng katotohanan, eh, yun ang dapat eh. Ang ministro na tunay, yung mga ngaral na tunay, buong giting, buong tapang niyang ipangangaral kung ano ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung totoo na meron tayong pagmamalasakit sa iglesia, kung totoo mahal natin ang iglesia, patunayan natin sa pamamagitan ng ating gawa. Ipanalangin natin lagi ang lahat ng mga kapatid na naway makapanindigan sa tama. Huwag sumunod sa mali. Ang iglesia, idalangin natin na mabalik ito sa kanyang dating kalagayan, malwalhati, maayos, upang higit sa lahat ang iglesia, maihandang ganap at maging karapat-dapat sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Yan ang ating leksyon, mga kapatid. Tumayo po kayo. Tayo mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo. Ipinahintulot mo na muli naming matupad ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay, na ikaw ay aming purihin, sambahin ang iyong banal na pangalan. Ito ang dahilan, Ama, kaya binigyan mo kami ng buhay, ng aming pagkakalalang upang kami maging iyo, makita mo sa mga pagpupuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Alam naming hindi kami karapat-dapat sapagkat nakagawa kami ng maraming pagkukulang at mga pagkakasala. Subalit, dahil sa ikaw ay Diyos ng pag-ibig, nahabag ka pa sa amin, ibiniyaya ang maraming pagkakataon para kami makapanatili sa karapatang ito. Ama, pinupuri ka namin, sinasamba namin ang napakabanal mong pangalan. Nagugunita namin sa pagkakataong ito sa mga nangyayari sa kasalukuyan sa mundo. Para sa amin, Ama, iisa ang kahulugan nito. Ang mga palatandaan na iyong ipinagpauna sa amin. Mga palatandaan bago mangyari ang araw ng pag-uukom ay natutupad at patuloy pang natutupad. Ang iniintay na lang namin ang araw na mapalad, na kung saan ang mga hinirang mo magmamana ng buhay na walang hanggan. O Diyos ng langit, pag isinugo mo na ang iyong bugtong na anak, alalahanin mo kami, tawagin mo ang aming pangalan. Isama mo po kami, Ama, sa magiging mga mapalad at makakapiling mo sa bayang banal. Magpahinga kami na ikaw ang aming kasama. Panginoon naming Yesus, salamat ng marami sa iyo. Sa aming mga pananalangin ngayon, ilapit mo kami sa Ama. Ipakiusap mo po, Panginoon. Alalahanin kaming lahat
lalo na sa araw ng paghukom. Maalaala po ng ating Ama ang ginawa naming mga pagtupad, ang ginawa naming mga pagnalingkod at pagdadala ng aming tungkulin. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, habang hinihintay namin ang araw ng paghukom, ingatan mo kami, gabayan mo kami, Ama, kung halos hindi na kami makapagpatuloy sapagkat napakaraming mga pagsubok. Iabot mo ang iyong kamay, yakapin mo kami ng iyong kapangyarihan. Huwag kaming maiwan sa daan ng paglalakbay. Makarating kami sa kaligtasan. Alalahanin mo ang aming mga kapatid. Kapiling namin tuwina sa aming mga pagsamba. Opo, malayo sila sa aming piling. Subalit ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Abot mo silang lahat, Ama, ng iyong kapangyarihan sa kanilang mga pananalangin sa iyo. Sagutin mo ang aming mga kapatid, lalo na pag naririnig mo, humihingi ng saklolo sa iyo. Ama, huwag mo silang titiisin, lalo na sa panahong ito. Napakabigat ng pagsubok sa aming pananampalataya. Patatagin mo yung mga lingkod. Maramdaman nila ikaw ang nangunguna sa kanila para sila'y makarating sa hangganan ng mga paglilingkod sa iyo. Aman Diyos, tumitiwala kami. Nakarating sa iyo ang aming pakiusap. Ang basbas at pagpapalay, ginhawad mo sa amin. Salamat sa aming mga pagsamba. Itangkida namin. Hindi mo ito pinababayaan. Ikaw ang lumalakip sa amin sa pasimula pa lamang, Ama, at hanggang sa kasalukuyan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang iyong pangalan. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Pinagaling mo sino man ang may karamdaman. Nilunasan mo ang hilahil ng iyong mga lingkod. Sa ngalan ni Jesus, na dakila naming tagapagligtas. Amen.